Okay, start na tayo. Magandang araw. Baka hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, The Lapping Panda. Ilalagay ko yung link sa baba. Pa-share and like and follow na rin. Huwag kalimutan mag-subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos na i-upload sa YouTube. So, start na po tayo. Okay? Pag-usapan natin ang usaping scammer. So, bakit scammer? Marami na sila eh. Nagkalat na sila sa Facebook page, Marketplace, Buy and Sell Group. So, gusto ko makatulong naman tong video na to para awareness para dun sa mga gusto pang bumili or makipag-transact sa ibang seller, ang mga buyer. Okay? So, meron ako dito tatlong gadget. Itong tatlong gadget na to, magre-represent dun sa tatlong tao na involved sa kwento. Tatlong tao. Okay? Ito ang aking nasa kaliwa. Ito yung seller. Itong aking nasa kanan naman, ito naman yung buyer. At syempre, itong nasa gitna, kaya nga siya tinawag na middleman. Hindi, joke lang. Ito naman yung scammer. Okay. Phase 1. Meron ako tinatawag na phase 1 dito. Transaction with scammer at dun sa original na seller. Okay. Ito si seller, magpo-post ng item or gadget na hindi niya na kailangan sa kanyang bahay. So, para maging pera yung gadget na yun, item or any units. Okay? So, ipopost niya yun ng mahal. Kasi mahal niya nabili. Ngayon, walang gano'ng nagkakaroon ng interest dun sa post niya kasi nga mahal. Pero, mautak ang scammer. Kung sino yung mahal na item, yun yung kukontakin niya. Bakit? Kasi nga, kung konti yung nag-i-interest dito, malabo na yung probability na magkaroon ng transaction yung ibang buyer is napakalabo. Kasi nga mahal. So, ang gagawin nito, i-chat tong seller na medyo may mataas na amount o value or price para lang makuha niya yung full information nung seller. Okay. Unang-unang tinatanong niyan, location, name, address, telephone number, at payment method. So, pag nakuha niya na yon, ang gagawin naman ni scammer, hihingi siya ng ibang angulo or picture na wala dun sa post ni seller. Bakit? Yun kasi yung gagamitin niyang picture para makapanghikayat ng buyer. Ganun sila kagaling. Photographing kung tawagin. Okay? Hihingi rin to ng ID dun sa seller. Bakit? Yun din kasi yung gagamitin niya para doon sa pang-scam. At yun din ang gagamitin niya para mabago yung profile name niya sa Facebook na angkop dun sa ID na ibibigay nung seller. So, minsan, napaghihinalaan natin yung original na scammer, pero sa totoo lang, ang may kagagawa nun is yung middleman na scammer. So, nagkaroon na sila ng usapin sa chat, nakahingi na to ng information, nakakuha na to ng magandang view or picture dun sa item. So, ang gagawin naman nito ngayon, i-repost niya. I-repost niya yung item sa marketplace. Siyempre, hindi pwede niyang kunin yung same picture na pinost ni seller dun sa marketplace. Bakit? Magkakaroon kasi ng duplicate. So, hindi mapupush yung pag nagkaroon ng duplicate. So, kaya humihingi ito si scammer ng ibang angulo ng picture para magamit niya to repost dun sa marketplace or buy and sell group. So, nakapag-create na. Nagawa niya na yung first step. Okay, proceed tayo sa phase 2. Sa phase 2, ang gagawin naman ni scammer, high value yung post nito, ang gagawin naman niya sa post niya is average post. So, pag average post, tapos haggle pa, pwede pang i-haggle, negotiable pa yung price. So, doon pa lang, malaki na ang impact niya para makahatak o makapanghikayat ng buyer. Kasi nga, average na yung price, negotiable pa. Papatulan yun ng buyer ngayon. So, pag na-post yun, maraming queries kasi nga mura eh.
Hindi alam nung original na seller, scammer pala yung nagtatanong sa kanya, tinihingan siya ng information. So, ito na. Meron nagkaroon ng interest. Si buyer. Ito si buyer, ang gagawin niya, i-chat niya ngayon yung nagbebenta. Kasi nga mura eh. So, pag nagkaroon na ng engagement doon sa chat box, magtatanong ng konti etong si buyer. Na yung hindi natanong na itong scammer na to doon sa seller, ipapasa niya ngayon yung tanong. Ipo-forward niya rito. Nagtanong sa scammer. Hindi masagot ng scammer kasi wala sa kanya yung item eh. Especially yung mga serial number, kailan yung date of purchase, or anything na meron dito, itatanong niya ngayon. Hihingi niya ngayon dito kay seller. Ngayon, magpo-provide si seller kasi alam niya, buyer eh. Hindi pala nila, yun pala, scammer to. So, akala niya, buyer. Nag-provide, binigay. Ito namang si scammer, ibabato naman niya dun sa prospect na buyer. So, ganun tumatakbo yung transaction. Ngayon, sisetapan ngayon ni scammer. Magtatanong ngayon si scammer kung saan ang location nito. Pag natanong niya na at malapit na sa location ni seller, sa sobrang utak ng scammer, ang gagawin niya ngayon is kukunin niya yung schedule ng seller at yung availability ng buyer para dun sa meetup. Pero, hindi lahat cash payment. Majority, puro bank transaction ang ginagawa ng scammer. Tandaan niyo yan. Once na magkaroon ng bank transaction ang usapin or nakipag-message sa inyo ang tao na bank transfer lang, pag-isipan nyo na. Especially kung wala siyang GCash, tapos ikaw GCash lang ang pwede mong gamitin. Magre-reason out si scammer na baka pwedeng Paymaya, GrabPay, or anything na ibang transaction. Magduda na po kayo. So, kailangan nyong ipa-vouch or legit check. Number 1, pa-legit check ninyo sa lahat ng Facebook group, especially dun sa, halimbawa, kung cellphone or iPhone group, GoPro group, Insta group, or anything na group para lang mapa-legit check yung taong nagbebenta. Okay? Especially mura, makakapanghikaya talaga. Ito na ang senaryo. Ang gagawin ni scammer, nakuha niya na yung schedule nito ni seller at nakuha niya na rin yung schedule no buyer. Oras na ng tagpuan. Pero, pag once ang oras na ng tagpuan, ang reason out nito, it's either, so hindi ko alam kung ano nagiging dahilan kung paano tumatakbo yung utak ng scammer para lang mapagkasundo or hindi mabanggit ng seller kung anong relasyon niya doon sa scammer. Ganon din dito kay buyer. So, ganon tumatakbo ang scammer. Pero, ang lagi niyang inaalibay dito is bank transaction. Ganon din dito. Bakit? Isisync niya yung bawat sitwasyon eh. Usapin na ng meet-up. Nagkaroon na ng pagkakasundo. Na-orient na ni scammer, si buyer, at the same time si seller. Nandun na sila sa meet-up point. Pagdating sa meet-up point, i-check ngayon ni buyer yung item ni seller. So, pagka-check na, ngayon, hihingin yung status ng scammer kung ano ng status ng buyer doon sa item niya, chine-check niya doon sa seller. So, okay na. Ngayon, kawawa lagi ang buyer. Bakit ko nasabing kawawa? Okay? So, dito na nag-uumpisa yung transaction. Na-orient ni scammer si buyer na huwag sabihin, halimbawa lang to huwag sabihin ni buyer na cash basis
Bakit? Kasi nga, doon pumapasok yung pang-scam eh, sa bank transaction. Okay? I-orient naman nito ni scammer si seller. So, depende kung ano magiging arrangement. Para lang hindi makapagsalita si buyer kung ano na relasyon nila. So, once na nagkaroon na ng transaction, halimbawa, good na, sasabihin niya to, sir, good na. I-chat niya ngayon, good na yung item. Kunin ko na. Prepare ko na po yung payment. Ito naman, nagmumukhang parang hindi natin alam. As in, talagang walang alam to, seller. Kasi nga ginagamit lang ng scammer yung sitwasyon para lang magkaroon to ng may scam. Okay? So, hindi ko lang alam kung paano umiikot, pero ito yung nagiging senaryo ng bawat usapin. So, ang nangyayari ngayon, since may tiwala si buyer dun sa scammer, ipapasa niya na ngayon kasi actual niya nang nakita yung item eh. Ang gagawin ngayon, payment done. Nakapag-transfer na. Pero, ang reason out nito, pag sinabing ni buyer, sir, okay na po yung payment. Naibigay ko na po dun sa kaibigan ninyo, or pinsan, or kamag-anak, or jowa, or whatever. Ngayon, makukonfuse ngayon to si seller. Hindi naman niya kasi kaano-ano yung scammer. Ngayon, etong dalawang to may sariling usapan din. Nagets niyo yung point na hindi niya pwedeng magkaroon ng usapan or pagtatanong para lang magkaroon ng malinis na transaction to si scammer. Nauuso to ngayon sa yung sa rider na ginagamit na pasuyo. So may pinapupunta si scammer na rider dun sa mismong may-ari, pero ang kausap pala nito is scammer, hindi yung may-ari. So ganun tumatakbo yung trabaho ng scammer kung paano siya makakapang-scam. So, ang nangyayari ngayon, halimbawa, ito si buyer, nakapag-transfer na ng payment dun sa scammer, pero hindi alam ni scammer, hindi alam ni buyer na scammer pala yung pinagbigyan niya ng pera at yung may-ari ng unit or item or gadget is wala din talagang alam. So, ang nangyayari, ang nagiging kawawa po talaga si buyer. So, yun yung nagiging masakit na parte dito na si buyer ang nagsasakripisyo para lang mabuhay o mabigyan ng pera tong patay gutom na tong scammer na to. So, wala namang magawa si seller kasi nga nagamit lang din siya. So, walang ibang dapat sisihin dito kundi si scammer. So, sa ngayon, ito lang po yung video na may share ko. Etong last part, hindi ko alam kung paano anong nagiging arrangement ni scammer para lang si seller at si buyer hindi makapagsalita ng maayos para dun sa mismong item na tinatransact nito ni scammer. So, nagkakaroon kasi yan ng ng magaling o matalinong pamamaraan para lang hindi makapagtanong na maayos si buyer dun kay seller. It's either pwedeng sabihin ni scammer na pinsan ko yan, nangungutang yan, hindi ko pinagbibigyan. So, ibigay mo na ng ganyan yung sistema ay yung sitwasyon para lang hindi humaba yung pagtatanong. So, hope na makatulong na maiwasan yung pagiging middleman, scammer. May makatulong ako dun sa mga prospect buyer na makita itong video na to for awareness purposes lang naman. So, maraming salamat po. Kung meron man akong maling nasabi, pa-comment down. Try natin pag-usapan para medyo maging mas malawak pa ang aking kaalaman pagdating dun sa senaryo ng natong usaping middleman scammer. Maraming salamat. Thank you po sa suporta.